malinaw na Duterte ang Villar. So ngayon, kung itong si Camille Villar ay naglantad ng Sara, ay hindi mo na yan aasahan na i-convict niyan si Sara Duterte. Ang galing na yan sa line-up ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Tama. Diyos ko, satisfied na ba kayo kung bibigyan kayo ng jacket? O kaya, ang gobyerno po, ang paggugobyerno, lalo na po ang Senado, hindi po ano yan, song and dance lang, hindi yan entertainment, hindi po yan showbiz. Magandang araw mga kaibigan. Yes. Marami po tayong pag-uusapan ngayon, no? Dito sa magulong mundo ng politika. Dahil mga kaibigan, maraming nalilito. Matapos kasing i-endorso ni Robin Padilla at Inday Sara itong si Amy Marcos, abay heto mga kaibigan, sumunod naman si Camille Villar. Ang in-endorso ni Inday Sara. Ang malaking tanong ngayon, sino-sino pa ba mga kandidato ng mga Duterte na nasa alyansa? At ito mga kaibigan, kailangan nyo itong mapanood. Ito kay Attorney Enzo at yung isa pang political analyst. Kung bakit napaka-importante nito mga kaibigan. Dahil maliliwanagan kayo dito sa mga nakakalito at mga panlilinlang ng mga ilang politiko. Yan ang pag-uusapan natin mga kaibigan. Pero bago ang lahat mga kaibigan, paki-like naman ang ating video. Yes. Maraming salamat mga kaibigan. Unahin na natin to. Itong si Camille Villar mga kaibigan. Yan. Ito. Yan. Dahil inendorso siya ni Inday Sara. Ang tanong ngayon dito mga kaibigan, ano bang kapalit nito? Ano bang kapalit? Alam naman natin na itong si Inday Sara ay may kinakaharap na impeachment trial sa Senado. Ang tanong, paano kung manalo itong si Villar, no, si Camille Villar? Ano kayo magiging boto nito? Ito ang magandang sagot ni Attorney Enzo. Okay? At again mga kababayan, paki-suporta si Attorney Enzo sa kanyang party list. Kabunyog party list mga kababayan. Okay? Kaya hindi na nagkunwa-kunwari pa, lantaran na, talagang nag-Duterte fist sign na sila Villar. Pero nasa line up pa rin sila ng alyansa, yung alyansa para sa Bagong Pilipinas ni PBBM. Kaya sa party ni PBBM at ng mga nasa likod ng alyansa para sa Bagong Pilipinas ni PBBM, dapat alisin na si Villar. Dapat alisin na yan. Kayo mga kaibigan, kayo ang tatanungin natin. Pabor ba kayo na dapat nang alisin ni Pangulong Marcos o ng alyansa itong si Camille? Okay, comment nyo lang mga kaibigan. Kasi malinaw na Duterte ang Villar. Ayan, mga kabunyog mga kababayan. Ano pa ba naman ang ibig sabihin yan? Bagamat alam naman natin na dati namang Duterte yan, pero kahit papaano kasi dati, medyo nag-aalangan pa na mag-Duterte sign niya na ganyan. Pero ngayon, ayan na. At si Sara Duterte, in-endorse na. Siyempre, ano bang ibig sabihin niya? Ini-endorse na ni Sara Duterte si Camille Villar. Yan na. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, sa party ni PBBM, sa party ni Romualdez, sa party ng kampo ng Marcos, importante na ang mga senador na mananalo ay kakampi nila. Unang-una, magkakaroon ng impeachment trial. Kapag nagkaroon ng impeachment trial, itong bubutuhan ng mga senador ngayong May 2025, uupo yan bilang impeachment na judges. Uupo yan. So ngayon, kung itong si Camille Villar ay naglantad ng Sara, ay hindi mo na yan aasahan na i-convict niyan si Sara Duterte. O sa parte ng Marcos, kung gusto ng Marcos at ng Romualdez na makonvict si Sara, dapat ang mananalong mga senador kontra kay Sara. Tama mga kaibigan. Kaya nga mga kaibigan, maganda tong sinasabi ni attorney, dahil diyan pumapasok mga kaibigan na hindi naman lahat dapat yung mga nasa alyansa dapat nating suportahan. Kasi yung iba diyan talaga mga kaibigan, maka-Duterte talaga Kailangan natin ding tumingin hindi lang sa kaliwat kanan natin. Merong mga alternatibo mga kaibigan, tulad nila Heidi Mendoza. Hindi ako mga kaibigan hindi ko sinasabing iboto ninyo. Okay, ano lang yon, sa akin lang naman. Andyan sina Kiko Pangilinan na panigurado pag nakapasok yan na maging senador, sigurado X yang si Inday Sara mga kaibigan. Ay anong silbi kung manalo man si Camille Villar? Totoo ka line up siya ng administrasyon,
Pero pag manalo naman yan, kampi yan kay Sara. So wala ring silbi. Pangalawa, kung naghahanda ang Marcos at ang Romualdez sa eleksyon sa 2028, pinapalakas nila ang pwersa nila, ay sigurado nang hindi nila makakasama si Villar. Pag ang kalaban si Sara sa 2028, sigurado nang ang Villar sa Sara sasama. O bakit pa ngayon papanatiliin ang Marcos sa lineup? Di ba? Tama. Tama ka doon, attorney. Kaya nga sana no, yung warning mo na yan, no. Sana marinig tayo ng palasyo, no. Pero kung hindi man tayo marinig, taong bayan, mga kaibigan, tayo mga sumusuporta na alam natin na may kapalit ito, mga kaibigan. Kaya again, huwag kayong magpapalito, mga kaibigan. Huwag magpapalin lang, mga kaibigan. Kumbaga, wala na ito eh. Sa party ng Marcos at ng Romualdez, kung ang purpose ng Romualdez at ng Marcos ay dapat ang mananalong mga senador ay boboto para i-convict si Sara, sigurado na pag nanalo si Camille Villar, hindi boboto yan na i-convict si Sara. Pangalawa, ano ba ang purpose ng mga senador na kinuha ng administrasyon, yung binuo nilang line-up? Ang inaasahan nila dyan, pag nag-eleksyon sa 2028, makakasama nila yan. Kaya sigurado nang hindi nila makakasama ang Villar. So, ano na yan? Wala na yan. Lalo lang yan, ano yan. Pero pag inalis si Villar sa line-up ng alyansa, wala na yan. Hindi rin yan mananalo. Kasi siyempre, yung supporters ng Marcos, hindi nasusuportahan si Villar. Yes. Kapag supporters na lang ng Duterte ang sumuporta kay Villar, hindi rin yan mananalo. Hindi rin yan mananalo. Kaya ito, ang wise na move na yan, hindi naman tayo advisor ni PBBM. Oo nga eh. Ang wise na move na yan, tanggalin na yan sa line-up ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Tama. Kasi, nung use ng alyansa, ang use ng alyansa, dapat yung mananalong mga senador ay boboto para i-convict si Sara. So, hindi na yan boboto. So yun mga kaibigan, malinaw yung pagkakasabi at pagpapaliwanag ni Attorney Enzo dito kung bakit kailangang sibakin itong si Camille Villar sa alyansa. Kasi nga, magiging tinik po ito pandagdag doon sa bilang ni Inday ito. Yun yung nakikita natin dito. Pero ito mga kaibigan, itong sunod na maganda to. Okay, narito po si Professor Tayaw. Okay, papaliwanag niya po dito kung ano ba yung dapat nating gawin at tamang pagpili sa mga susunod na leader, mga kaibigan. Hindi lamang kasi yung mga nagbubudots, nagbibigay ng jacket, puro paasa, okay? Pansariling interest lamang yung gusto, yung ang pinagsisilbihan na hindi taong bayan kundi yung kanilang amo lamang. Okay, marami pong ganon, no? Kaya ito mga kaibigan, pakinggan natin to. Ano ba yung mga factors na nakaapekto? Bakit yung lumabas na survey, I mean without naming names, doon sa Okta Research, just a few days noon, lumabas yung Pulse Asia, bakit magkakaiba yung mga ranggo kahit na yung period magkadikit lang naman? Magandang tanong yan, Maseto. Pero bago ko bigyan ng detalye yan, una, satisfied ba kayo sa resulta ng survey na yan? Susundin nyo na ba yan? No? Kasi kung yan ang susundin ninyo, Diyos ko, satisfied na ba kayo kung bibigyan kayo ng jacket? O kaya, na-involved sa mga iba't ibang mga skandalo, no? Kumaga, nagamit yung kanilang mga pwesto. Tandaan niyo, pagkagaling lang natin sa pandemic, happy na ba kayo na yung pag-iimbestiga doon sa paggamit na yun, hindi na natuldukan? At eto, nakikita natin yung mga tumatakbo, sila-sila na naman ulit. Satisfied po ba kayo, mga kaibigan? Kasi yung sinasabi ni Prof. Edmond Tayaw ay parang ito Ito po ba yon? Ayan, si Hep Hep Hooray. Bigyan ng jacket. Ito yun no? Ngayon, ang sagot dyan sa survey na yan, ang sagot po, mga kaibigan, mga kababayan, hindi pa po final yan. Kaya po kayo tinatanong kung satisfied na kayo, sana naman mamili pa kayo, no? May panahon pa para mamili. Yes. Marami pong pagpipilian. Tama. At huwag naman yung mga pare-pareho na lang. Ngayon, kung sa palagay, kung sa tingin ninyo, o kaya naniniwala kayo na sila na yung mananalo, at ang katwiran ninyo, kahit naman iboto namin yung gusto namin, wala rin mangyayari, hindi ho totoo yun. Bibigyan ko kayo ng maraming example. Kung mga sinasabi nila na yung rank 8 to 12, yan gagalaw pa. Sa mga nakaraan pong halalan, no, napakarami na nakaraang halalan na nakita natin at natunghayan natin, talagang gumagalaw po yung 8 to 12. What happened, no, yung mga nangyari po, yung mga naging survey, no, mga nakaraang halalan,
pagdating po ng resulta ng halalan mismo nagbabago. Isang halimbawa, yung pag number 1 ni Robin Padilla last election, hindi din inaasahan yan. No? Iba ang lumalabas na magna number 1 noon, pero bigla-biglang nag number 1 siya. So hindi natin talaga masabi, no, kung ang nasa survey yun na, no? May mga bigla na lang nananalo diyan na ulitin natin, no? Hindi ho ninyo kailangan kasing kumpletuhin yung 12. At dahil natutunan na ng mga botante na hindi naman kailangan punuin yung 12 na sana wag kayong madala sa bulong ng kaibigan mo, ng nanay-tatay mo. Alam niyo mga kaibigan, nadali din ako diyan eh. Totoo 'yan. Kayo po ba nadali din kayo diyan sa ganyan na na senaryo o sitwasyon? Na bulong ng kaibigan, bulong ng magulang, bulong ng mga tropa, mga kakilala nyo, mga kamag-anak. Dahil mga kaibigan, ako dati, nung ma-share ko lang, 7 lang yung nasa listahan ko pa. So kulang pa. Sabi ng tropa ko, kaibigan ko, boto ko daw si ganyan. Binoto ko naman. Nanalo! Ayun, nasa Senado. Nagkakalat. Kaya tama, makinig po kayo dito. Kay Professor Edmond Tayaw. Kaya tama ho, no? Tama po si Prof dito. Kung sino talaga yung tama na sa tingin mo dapat na iboto, yun lang ang iboto mo. So kapag ka hindi ho pinupuno kasi yung 12, nagbabago yung ranking. No? Kasi ibig sabihin, yung boto na napupunta sa isang kandidato lang, yun lang ang napupunta doon. Hindi nadadagdagan ng iba. Kaya namin ina-advocate yun kasi tingnan ninyo lahat ng kandidato, puro ayuda lang yung alam nilang i-promise sa inyo, no? May libreng pagkain sa eskwela, allowance, so parang yun lang yung alam nilang kailangan gawin. Napakaraming mga malalalim na pulisiya na kailangan ripasuhin ng ating legislature, ng pareho ng Kongreso at ng Senado. At ako'y naniniwala na marami pa din sa atin na sana naman magising, no? Na hindi lang dahil nakikita sa TV, hindi lang dahil sa sikat at laging sinasabi ipaglalaban ka, hindi sapat po yun, no, na mga pangako, no? Prof, may kilala akong ganun. Kayo po ba may kilala kayo? Parang eto yun, eh. Parang eto yun. Ayan, no? Ipaglalaban kayo niyan, no? Mga action star yan, eh. Sila po ba yan? At yung mga iba pa, no? Paglalaban tayo ng mga yan. Para inyong iboto. Tingnan po ninyo yung mga background, lalong-lalo na yung mga wala naman talagang preparasyon. Yung pag tinanong mo kung anong ipapanukala niya na matatandaan sa pangalan niya na yun ang kanyang legislation, ibabalik sa iyo yung tanong. Sana wag hong mga ganung klaseng mga kandidato ang iboto ninyo. No? So meron pang panahon para makumbinsi ang mga tao na ang gobyerno po, ang paggogobyerno, lalo na po ang Senado, hindi po yan, song and dance lang, hindi yan entertainment, hindi po yan showbiz. So yun mga kaibigan, napakaganda ng paliwanag ni Prof. Edmond Tayaw dito para sa ating lahat. Kasi totoo naman, marami pa rin nalilito sa atin no? Na bumoboto. Alam nyo na kung sino-sino yung mga yan, no? Bumoboto ng mga sikat, wala namang utak, diba? Tapos yung iba dito, sasayawang ka lang, mangangako, nabibigyan ka ng pera, jacket, at kung ano-ano pa, pero hindi naman natutupad yan. Mga kaibigan, baguhin na natin yung mentalidad na yan. Okay? Pakinggan natin yung matinding pahayag at advice ni Prof. Tayaw. Dahil, mga kaibigan, kung patuloy na ganito mangyari sa atin, baka ganito na naman bagsak po natin dito. Ganito, itim, no? Itim. O kaya naman, ganito, mga kaibigan. Ayan, mga leader natin na magigiting, mga action stars. Okay? Again, mga kaibigan, please huwag niyong kalimutan i-like at i-share ang ating video. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Kita-kita ulit tayo.